Good morning. Canada, good afternoon. Nashville, here we come! Ito po ang programa na kontra sa pambobola ng ating mga pastor. Kaya't, Let's challenge the Bible! Para sa ating bali-balita, nagre-report ang fresh na fresh sa kanyang pagkahulog, si Sir Archangel. pasok! Hello mga YouTubers! Ako po si Archangel at para po sa bali-balita, ito po ang ating tampok na mga balita sa YouTube presentation na ito. For our first news, we'd like to invite you, all prospective students, for our 6th quarter opening of the Restoration Bible College. Those who would like to study the scriptures in a systematic way, in a way where you can really understand the scriptures and even gain a diploma in biblical studies, we would like to invite you to come and enroll with us this coming May for our 6th quarter. So this early, we'd like to invite you. What you need to bring is to bring your diploma of your high school diploma and of course a recommendation coming from your minister in your church. Addressed to me, Brother Edwin de Guzman Bacani, Director of Restoration Bible College. So if you are a student who has graduated already in high school, you are very much welcome to join and be part of our freshmen this 6th quarter of school year 2017. And for our second news, we would like to invite you to come and visit us at the NLEX Church of Christ, located at number 90 Leonard Wood Road in Baguio City. We are actually discussing in our Bible study a series of lessons on the book of Malachi, which we entitled A Word of Honor. Our service starts at 9 a.m. in the morning and ends at 12, and in the afternoon we begin at 3 p.m. and ends at 5:30. So we would like to see you and meet you personally, most especially all of you who are here in Baguio City who would like to meet us and discuss some important things in the Bible so that you will enjoy and learn many things from us. Again, we'd like to invite you to come and join our worship every Sunday, 9 a.m. to 12 in the morning and 3 p.m. down to 5:30 in the afternoon. New Lokban Extension Church of Christ or NLEX Church of Christ is located at the ground floor of the Luke Foundation Building, number 90 Leonard Wood Road in Baguio City. And then, finally, in our latest news today, for our very exciting event coming this May 24 to May 27, we would like to invite all you young people to enjoy the Rescue Bible Camp 6th episode. Rescue Bible Camp, episode 6 na po kami with the theme, The Empowered Heart Series for the Young People. And so, this will happen again on May 24 to 27, and our tentative venue is the Philippine Tourism Authority Resort located in San Fabian, Pangasinan. Registration fee is 500 pesos only, and this will cover your meals, your lodging, and including your swimming and all the things that you will receive from us when you join this Bible camp. I will assure you, ladies and gentlemen, and all those who will attend this Bible camp, you will enjoy the Word of God and the lessons that we have prepared here, plus our workshop, which we have already planned that you are going to make your own YouTube video in your group, those who are going to attend the Rescue Bible Camp. Right, these are the news that we'd like to bring to you. My name again is Archangel for Bali Balita. Back to you, Captain Ish. Salamat, Archangel. Ayan, no. At kita nyo, no, malapit na ang ating Rescue Bible Camp. Ito ay sa May 24 to 27 at tentatively, ito ay magaganap, Captain Islao, dyan sa San Fabian, Pangasinan, sa Philippine Tourism Authority Resort. At kami po ay iniimbitahan po namin ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ang inyong mga pamangkin. Total, summer naman po at bakasyon nila. By 500 pesos lang po ang ating registration fee, at this will include their meals, their lodging, yung mga prices nila, lahat po ng gastusin dyan ay covered na po ng 500 pesos. Siyempre, bigyan nyo sila ng pamasahe. So, Rescue Bible Camp, ang aming tema po ay Empowered Heart Series para po sa lahat ng mga young people. May nagtatanong sa akin, philosopher, kung pwede daw mga adult. Pwede naman, young adult. Oo, pwede po. Gawan namin ng classes yan, mga meron adult. kayong Oo. gagawan namin yan ng classes
para sa couples. Para sa couples. At magkakaroon po kami ng series of lesson para po sa kanila, special. Kasi di naman sila pwedeng sumali doon sa Sa young people. Pitik Bulag eh. Tama. So, lahat po kayo, kung talagang gusto nyong makita kami at gusto nyong matuto na salita ng Diyos, mag-join po kayo sa Rescue Bible Camp. Yan, next sa ating susunod na balita, yung para sa ating 6th quarter ng Restoration Bible College. Ano? Invite namin po kayo kung meron kayong anak dyan na hindi nyo mapag-aral. Kailangan namin at least 2 pa na estudyante na papasok sa aming 6th quarter. Kontakin nyo lang po kami mamaya. At the end of this program ay makikita nyo yung ating mga numbers na tatawagan nila. At syempre, exciting yung ating Bible study philosopher, Captain Slow, sa ating Sunday worship, yung ating Book of Malachi na may pamagat ito na philosopher na Palabra de honor. In English, word of honor. Napakaganda ng lesson niya ng Book of Malachi at makaka-relate po kayo sa time natin ngayon. So, invite namin kayo. Kaya't kayo po ay aming inaanyayahan at kayo po ay dumalo sa aming pananambahan. At dito lamang po kami sa may number 90 Leonard Wood Road. Baba lamang po kami ng Pag-ibig at mapapanood nyo po yung ating mga series of lesson na ito po ay sa Book of Malachi. At nandiyan din po ang ating worship service. Kaya join po kayo mga kabsat at ma-feel nyo po ang presence dito po sa NLEX Church of Christ. Opo, sa Luke Foundation Building po ito, number 90 Leonard Wood Road, 9 o'clock ng umaga hanggang 12. Sa hapon naman po, 3 hanggang 5:30 po. Alright, dadako ngayon tayo sa ating isa pang portion na tinatawag nating reaksyon. At ang magdadala po ng ating reaksyon ngayon, walang iba kung hindi si Brother Vin. Brother Vin! Pasok! Salamat, Archangel. Good morning po. Ako po pala si Bin. Ako po ay nag-aaral sa Restoration Bible College. Ngayon po ay dadako po tayo para sa ating reaksyon. May nag-react po sa aming video tungkol sa musical instrument. Ngayon po ay babasahin ko po ang kanyang reaksyon. Ang sakit naman ng sinabi mong tatakang mga musician sa church, pero ang sarap pakinggan ng sinabi mong mga pipitsugin ang ginagamit ng Diyos. Para sa ating reaction, back to you, Archangel. Salamat, Brother Vince, sa reaction na yan na nanggaling pa sa isa nating viewer. Nagbabalik siya, At ayaw niyang pasabi yung kanyang pangalan. Sabi niya, tawagin niyo na lang akong Angel JR dahil magkapareho kami ng pangalan ng tatay ko. Actually, ang ganda ng reaction niya eh. Dahil doon sa last video natin na hindi natin nakasama ito si Captain Ish, talagang nilagyan ko ng diin mabuti. Dinikdik mo, Sir Archangel. Na yung mga sinasabi nilang magagaling na tumugtog, mga musician nila sa loob ng mga Christian denomination churches, mga kapsat, sinabi ko doon na latak lang naman yan. At alam naman natin na ang katotohanan kasi masakit. Magaling sila siguro doon sa average na mga taong nakikinig. Pero ito yung aking sinasabi nga, kung talagang magaling sila, Captain Islao, di sana wala sila dyan. Di ba? Kinuha sana sila ng Hollywood at doon na sila tumutugtog. Mga kapsat, At an example dyan ay si Whitney Houston. Si Whitney Houston ay nagsimula as a singer sa loob ng church nila. Pero kita mo, ano nangyari sa kanya, Captain Islao? Pinull out siya. Dahil magaling siya. Yun ang magaling. Sino naiwan ngayon? Di yung mga hindi nakuha. Kasi kung talagang may talent ka, sa YouTube nga, makita kang kumakanta doon at nakita ko may potential to. Kukunin ka agad yan. Tinan mo si Maine Mendoza na si Aldab. Di ba? Nakita nila may potential philosopher. So, kinuha. Si Carrotman. Si Carrotman. Guwapo. Kinuha din. Kinuha. So, ganun talaga yun. Kung talagang magaling kayo dyan sa inyong denominasyon, kukunin talaga kayo at yung sinasabi mong kikita ng pera, kikita ka talaga. Pero ang tanong, kaya mo bang iharap sa Diyos yan? Si Kapitan. Kikita yan. Kumanta lang ngayon sa overpass, kikita na yan. May hawak na baston. Ayan. Diba? At pangalawang argument ko dyan, Edward, pasensya ka na kung pagkakasabi ko na latak lang. RJ. Angel JR siya ako humihingi ng paumanhin sa iyo, kung nasaktan ka na sinabi kong latak. Gusto ko lang talagang diinan to. Yes. Na wag nating isipin kasi na magagaling tayo ng musician na sa loob ng denominasyon. Kasi ang sabi ko nga, hindi naman yung sinusukat yung kagalingan natin sa pagtugtog ng gitara, sa kagalingan natin sa pagtambol.
Di ba? Hindi yun ang naging approve sa Diyos. Di ba? Ang gusto ng Diyos yung may puso. Oo. Di ba? Na sumusunod. Ang tao kasing may puso, ang uunahin niya, paano ko mapiplease ang Panginoon? Yes. Sa tingin ng mga tao kasi, Captain Islao, na pleasing sa Panginoon yung pagtugtog ng gitara. Oo. Dahil binigyan nga naman sila ng talent, tapos hindi nila ginagamit sa Panginoon. At ibinabalik nila ito sa Diyos. Oo, pero yun ang argument ko dun no? Yung talent will only come secondary dun sa utos ng Diyos. Di ba? Kung inutos siya ng Diyos, mga kabsat, di, gawin natin yan. Di ba? Kung hindi naman inutos ng Diyos yan, lalong-lalo na ngayon, sa bagong tipan, hindi inutos ng Diyos yan, kahit napakagaling mo pang tumugtog, Captain Islao, ano naman yun sa Diyos kung hindi naman niya inutos yun? Oo. Di ba? So, secondary lang yan, mga kabsat, yung pagganap natin para sa utos ng Diyos. Kung may abilidad ka, di ba? Pero inutos ng Diyos, gawin mo yan with all your ability. Pero kung hindi naman inutos ng Diyos, tapos gagawin mo, ay that is tantamount doon sa tinatawag nating pagdadagdag. Oo. Doon sa utos ng Diyos. Kasi mababago, change yung command ng Diyos. Again, sinabi natin sa video na yon, yung command is just to sing. Hindi command is to sing and play. Di ba? So, specific kasi ang Greek. Pag sinabing sing, sing. Pag sinabing sing and play, then sing and play tayo ng instruments natin. Yes. So, yan yung aking masasabi dyan. So, kung nasaktan ka man, Brother JR, sorry ay hindi ko yan personally na dinedirekta sa iyo. Dinedirekta ko yan doon sa sinasabi ng mga pastor natin. Kasi ganyan para maakit tayo. Sasabihin ni pastor. Di ba? Kasi advantageous yan sa mga congregations ngayon. The more, the merrier. Oo. Diba? Yan na nga Pas marami ang darating dyan, the merrier yan. Ibig sabihin, mas masaya si pastor kung mas marami yung tinatawag na uma-attend dyan, nagiging mega church na. At lumalaki ang problema ni pastor kasi paano niya i-maintain yung ganong kalaki na congregation kung hindi niya i-entertain yan, hindi niya ipiplease yan, at kung hindi yung gusto nilang sabihin ni pastor, yan ang gagamitin para mabola-bola sila. Oo. Di ba, Kaya Captain nga, Islam? sa akin yan, Sir Archangel, okay po yan na masaktan po kayo. Ano po? Kasi nga hindi natin pwedeng labanan ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. It is time for you, kapatid na JR, na magsaliksik ka talaga kung ano ang sinasabi ng Biblia. Dahil hindi po talaga sukatan sa larangan ng pagsamba sa Diyos yung kagalingan ng isang tao, mga kapatid. Kundi ang tinitignan ng Diyos, yung puso natin na may kasamang pagsunod ayon doon sa pinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, di ba, sabi natin kanina sa Archangel, tingnan natin si Haring David. Noong ang Diyos ay pumili ng isang magiting na hari. Napapalit kay Saul. Kasi, papalit kay Saul. Kasi, si Saul kasi ay... taksil. Hindi siya sumusunod Kaya nga pansinin niyo po si Saul, hindi po siya sumusunod Di ba sabi niya ang utos sa kanya ito, pulbusin mo lahat yan, wala kang ititira. At magaling din si Saul. Magaling din si Saul Oo, talentado din yan. Hindi tarantado, talentado. Ayan. Talentado. Di ba? Talentado. Hindi naman siya kukunin na hari kung hindi siya talentado. Kasi may kakayanan siya. May kakayahan siya. Pero ang wala sa kanya, yung meron kay David. Kasi siya po ay nag-disobey. Nag-disobey. Ayan. Doon sa utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, pinapili itong si Samuel ng papalit sa kanyang trono. Kasi pasaway itong si Haring Saul Kaya ngayon ay pinapunta siya doon sa bahay ni Jesse. Ayan. At pinapili siya doon kasi maraming anak itong si Jesse. At 7 silang magkakapatid, mga kapatid. At noong nakita itong ni Samuel, itong unang panganay. Sabi kasi ng Diyos, si Samuel, yung susunod na hari, nandiyan dyan sa bahay ni Jesse. Di ba? Mahirapan si Jesse, 7 nga yung anak Ang problema niya ngayon, philosopher, sino sa 7 ang magiging hari? Siyempre, kung ikaw si Samuel, ayaw mo rin magkamali, di ba? Siyempre. So, gagamitin niya ngayon yung tinatawag niyang common sense. Kumbaga, ang titignan niya ay isang common sense quality, hindi quantity. At sasabihin ko sa iyo, Angel J, yan din ang ginagamit na batayan ni Pastor Bola-Bola. Yes, common sense. Siyempre, may talent, tapos hindi gagamitin. Dito common yan. sense yan di ba? Kaya ngayon ay nakita ngayon ni Samuel. Ito ang magiging hari ng bansang Israel. Grabe. Bakit? Kasi napakagat siya sa labi. Sabi niya,
Eto na. Ito na Pogi. to. Oo. Macho. Oo, di ba? Oo. Malaki ang muscle. Magiting. Oo. At kung magsalita, Oo. meron tinatawag na command. Oo. Di ba? Siyempre, kinakailangan, pag hari ka, medyo matigas ka. Oo. Di ba? Para kang Hindi malambot. Para kang si President Duterte. Pag sinabi niya, patay. Patay. Oy, joke lang. President Duterte. Peace. Peace tayo. Baka mapagdisketahan mo kami. Oo. Sa susunod, wala na kami sa video. Oh. Ayan. Ayan, baka di ba? baka Eh, magalit sila sa atin, no? ngayon, ang nangyari ngayon sabi ni Samuel Oo. Lord, ito na ba ang magiging hari? Lord, eto na. Ito na kasi. Oo, nakita ko na. Oo. Oo. Sabi ng Sabi ni Lord, hindi yan. sorry ka dyan. Mali. Mali. Sabi niya Ayan. ganun, Oo. Sumunod yung pangalawa. Oo. Di ba? Nakita niya, ganun ulit. Oo. Di ba? Sabi niya siguro, walang sukat kabigin to mga anak Oo, ni Jesse. Oo. Talagang Hanggang, lahat panghubog na hari. Oo. Ang nangyari Oo. hindi pa rin ang napili sa Archangel. Oo. Kundi- Sabi niya Lord, eto na ba? Aba. Ayaw na niya magkamali Oo. Sabi ni Lord Hindi hindi pa rin. Hindi Sabi pa niya, rin. mali. Oo. Lahat, mga kapatid, hanggang umabot sa 6. Oo. Abay, Nawawala na ng pag-asa si Jesse. sabi niya, Ay, wala na. si Samuel. Oo, Samuel. Lord, wala na. Wala na. Nakita ko na ang lahat ng anak ni Jesse. Oo. Lahat tinanggihan mo. Oo. Wala dito. Oh, kaya nga tinanong niya si Jesse again Oo. Wala ka na bang ibang anak? Oo. Tapos sabi Siguro ni... sa isip ni Samuel, Oo. baka may anak pa sa labas to. Tapos sabi... Ilabas mo na kung Oo. ano pa yung meron pong may anak dyan. Oo. Sabi ni Jesse, wag mo nang pansinin yun, Samuel. Oo. Akin, pipitsugin yun Payatot. Oo, sa 7 anak ko, yun ang malabo maging hari. Oo. Diba? Maski si Jesse, ginagamit din niya yung common sense niya. Siyempre. Alam niya hari, alam niya ang quality ng pagkahari. Oo. Pero may isang bagay na hindi sila nakikita na Oo. quality ng pagkahari na gusto ng Diyos. Oo. Di ba? Ang nakikita lang ni Jesse at Na saka hindi, itong Samuel. na hindi magamit ang common sense Oo. para makita mo yun. Tama. Di ba? Dahil Oo. makapisikal lang sila Oo, di ba? Kaya, tama naman si Jesse at si Samuel Oo. Pag ginamit mo yung common sense, talagang dapat tindig hari yan. kaya pala Oo. sabi ng ating Panginoon sa Isaiah 55 verse 8 Oo. Your ways Are not my ways. Oo. And your thoughts are not my thoughts. Sabi niya. Di ba? Oo. Kaya ngayon patawag si Jesse. Hindi, si David. Ay, si David. Oo. Patawag si David. Patawag ang payatot. Pinatawag Oo. Tapos nung dumating Sir Oo, Archangel. nung dumating. Lambag. Nalaglag halos. Ano? Sabi ni Samuel, Ito ba? Lord, wala tayong pag-asa dito. Wala tayong pag-asa dito. Kumbaga parang sa estudyante yan Oo. Walang pag-asa ito. Wala. Reject ito. Tagahugas lang yan ng pinggan. Oo. Hindi yan mapapakinabangan. Hindi. Oo. Pero ang sabi ni Lord, Oo. Samuel, yung nasa harapan mo na yan na payatot, Oo. siya ang magiging hari. Wow. At tinanong kagad ni Samuel yan Oo. Di ba? Ano bang criteria ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, Oo. kasi yung puso ko ay katulad ng puso niya. Wow. Di ba? O isipin mo, Brother Angel JR, Mm. yung mga pinagmamalaki natin ng musician na magagaling, pareho ba sila ng puso ng Diyos? Kasi kung pareho sila ng puso ng Diyos, ibababa nila ang kanilang mga instrumento at Yes. susunod sa Diyos. Wow. Di ba? Ganun lang kasimple. Di ba? The church is a place for obedience. Hindi a place para magpasikat tayo. For Nasabihin talent. natin na tayo ay magaling. Oo. Kasi kung ganyan ang usapan natin, dilaglag na to si philosopher. Oo. Laglag na rin si Archangel. Ang matitira lang dyan si Captain Islaw. Ganun ba? Kasi wala naman kaming talent sa ganyan. Oo. Mga kabsat. Paano kung ang talent mo pagkain, dadalhin mo ngayon sa church? Oo nga, Ito sabi- yung talent ko. Oo, ubus lahat ang ang tights ng church. Paano kung ang talent ni philosopher judo karate? Sabi nga, yung in-example ni philosopher nung last na presentation, paano kung mixed martial arts ang talent mo? Oo. Di ba, dadalhin mo yan? So, alam mo, yung abilities, saka yung magagawa natin, mahalaga yan. Pero it only comes second doon sa hinahanap ng Diyos sa atin. Yes. Kundi yung puso na gustong sumunod sa Diyos.
Diba? So, yun yung argument namin dito. Oo. Diniinan ko yan. Kasi, totoo naman yung sinasabi ko, na latak lang yan. Kasi kung magaling yan talaga, dapat sana siya ay kinuha. Oo. Doon Na-hire na yan. Ito pa yung pangalawang argument ko na naalala ko na, Captain Slav. Oo. Kung talagang magagaling ang mga musicians sa church, di sana yung mga artists sa labas ng church, sila ang ginagaya. Oo. Di ba? Yes. Ano nangyayari ngayon? Yung sinasabi nyo, magagaling sa church, sino ba ang ginagaya nila? Yung nasa world. Yung nasa labas. Nasa labas. O sino ngayon ang magaling? Oo. Yung nasa labas o yung nasa loob? Kasi kung magaling kayo sa inyong pagtugtog, kung talagang yan ang talent nyo, edi sana yung mga Led Zeppelin, yung mga sikat na banda, yung mga Boyz II Men, sana kayo ang ginagaya. Di ba? Kasi kayo magaling eh. Oo. Di ba? Kaya i-imitate nila kayo. Sana, ganun ang nangyayari. Pero Pero ngayon, baliktad ang nangyayari, Captain Slav. Yes. Makikita mo talaga, latak lang kayo kasi gaya-gaya lang kayo. Ginagaya ninyo kung ano yung nakikita nyo sa labas. Kaya yung tunog sa labas, yun din ang tunog sa loob ng Ecclesia. Hindi ba tama yung sinasabi namin sa inyo mga kabsat? Diba? Ang sabi ni Paul do not conform to the patterns of this world. Yan ang gusto ng Diyos. Iba sila, mas lalong iba tayo. Sapagkat ang totoong Kristiyano, kahit walang talento, sumusunod doon sa inuutos ng Diyos dahil dyan siya napapabanal. O, di ba, Edward? Diba? Angel JR, yan yung argument kong pangalawa. Pangatlo, may argument pa kami para sa iyo para maintindihan mo itong ating pinag-uusapan. Di ba? Pangatlong argument, kung tatanggalin natin talaga ang instrument sa loob ng eklesiya ng ating Panginoon, kung magsasalita lang ang Diyos, sabihin niya, actually, madidinig nyo na malinaw, tanggalin yan ang instrument, ilang kaya ang matitira sa church? Baka yung mga matatanda lang. Baka yung matatanda na lang matira. Kasi sa totoo lang, kaya maraming tao sa Christian denomination ay dahil doon sa pinang-akit nila sa mundo. Ginawang pang-akit ang musical instrument para dumami sila. Dahil alam nila maraming taong nahuhumaling sa mga tunog na yan, mga kabsat. So, yan ang pang-akit nila. Pero ano ang sinasabi ng scriptures na dapat nating dalhin sa tao para maakit sila at pumunta sa church? Sa 2 Ayan. Thessalonians. At ito ay babasahin naman ni Captain Islaw at Ayan. ipa-flash sa atin. Basahin natin. I-mark mo ito, Brother Angel JR. Oo. At ipa-flash natin sa screen to. Hindi music ang pantawag natin sa tao. Ngayon, music na ang pantawag sa tao. Oo. Ang magtatawag sa atin, itong babasahin ni Captain Islaw sa atin. 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. At ganito po ang kanyang pagkakasabi. To which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Ayan. So, yan yung aking pangatlong nais dalhin sa iyo. Ayan. Alam ko nasaktan ka. Pero mas maganda na yung masaktan ka ngayon kaysa sa huli ka pa masasaktan. Oo. At ako naman natutuwa dahil natuwa ka dun sa sinabi kong God only use ordinary people. Yes. At doon sa ating weakness, Captain Islaw, doon tayo pinapalakas ng ating Panginoon para makita ang kagalingan ni Jesus. Oo. Hindi yung ating kagalingan. Ganun si Apostle Paul, di ba? Yung kahinaan niya, yun ang ginamit sa kanya ng Diyos para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kahinaan. Yun yung aking sinasampalatayanan. Yun yung aming pinaniniwalaan. Yes. Sa ganang amin, wala namang kaming talent talaga eh. Makakabsat eh. Pero ang nagdadala ng lahat ng ito, ng aming paghihirap, yung puso na ito, na gustong sumunod sa Diyos. Kasi kung may puso ka, between a person na may talent at may puso, di ba, pipiliin ko na yung may puso dahil alam ko ma-accomplish nung may puso yung pinagagawa ng Diyos. Eh, yung maraming may talent nga eh, ang daming mga excuses niyan. Di ba? Ay, hindi ko naman sinasabi na hindi importante yung talent, pero samahan mo yan ng puso, magiging tama yung direksyon ng pamumuhay natin. Mas susunod tayo kaysa gagawin natin yung kaya nating diskartehin. Kaya nga ikaw, Brother JR, kaya mo bang isugal yung kaluluwa mo dahil dyan sa pinanindigan mo at pinanghahawakan mo na pananampalataya na ginagamit mo sa iyong pagsamba sa Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 15 verse 9, ano ang sabi po doon? Ipa-flash po yan sa atin. Ano po? Matthew, ulitin mo. 15 verse 9. At basahin natin ano po sa aking pong version na pagkagamit po. At ganito ang kanyang pagkakasabi. Matthew chapter 15 verse 9. Verse 9. Kaya nga tinatanong kita, kaya mo bang iharap yan sa Panginoon? Yang sinasabi mong talent na yan. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon dito, mga kapatid, is sabi dito,
These people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain though they worship me, teaching as a doctrine and commandments Of men. Ayan. Makikita mo rin yan sa Mark 7, Yes. verse 7. So, yan ang aming sagot sa reaction mo, JR. At alam mo, ang napakaganda dito sa YouTube natin na channel, Philosopher, ang sabi ni JR sa akin, doon sa kanyang pagkakatext, sa Sunday po, Archangel, darating po ako sa inyo para marami pa akong matutunan, lalong-lalo na sa pagsamba. Wow. Oh, 'di ba? So isa pong magandang naidulot 'yan ng ginawa natin kahit napakasakit minsan pakinggan, pero kung ito'y inunawa mo at ito'y tatago sa puso mo, magdudulot ng napakagandang resulta sa buhay natin. Pagbabago. So, salamat sa iyo, JR, at saludo kami sa iyo. Tinanggap mo ang aming mga sinabi na ito sa reaction mo. Okay? Para naman sa ating portion na, alam mo ba? Naku, napaka-interesante, Captain Islam, ang pag-uusapan natin. Dahil kakatapos lang ang mahal na araw, kaya naka-receive tayo na naman. Alam mo, parami ng parami ang nagte-text sa atin, nag-personal message. At ito namang ating viewer na ito, gustong malaman ang history ng Easter. Itlugan. Kaya nga, no, bakit daw pag Easter, may tinatawag na Easter egg hunt at meron pang tinatawag na Easter Bugs Bunny. Kaya ipapasa natin ito kay Philosopher sa kanyang portion na alam mo ba? At makikita natin yung report ni Philosopher na kanyang final. Philosopher, pasok! Thank you, Archangel! At tayo po idadako sa ating pong alam mo ba portion, mga kabsat. At according po doon sa nagtanong, gusto niyang malaman yung origin ng Easter Sunday. Yung pong Easter Sunday, mga kabsat, ay nagsimula doon po sa pagan religion at hindi po galing sa Christian religion. Kaya mga kabsat, yung mga tao na nagse-celebrate ng Easter Sunday ay hindi talaga nila sineselebrate, mga kabsat, yung resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. But rather, mga kabsat, they are celebrating the pagan worship of a goddess called itong si Ishtar. Ayan, yan po ang kanyang pangalan, si goddess ng fertility at goddess ng war and goddess of love. Ayan po si Ishtar, mga kabsat. At dito po, mga kabsat, yung pong kanilang celebration dito, during po ng time ng 1st century hanggang sa pagdating ng 6th century, meron pong mga problema na rampant, mga kabsat, yung mga kababaihan na sila po ay barren. Sa madaling salita, hindi sila magkaanak-anak. Kaya nga po nagkaroon ng tinatawag natin na celebration to celebrate yung the goddess of fertility para nang sa ganun sila ay biyayaan ng anak ni goddess of fertility, si Ishtar. At dyan po nanggaling yung tinatawag natin na Easter Sunday. Kaya nga po, matatanong mo bakit merong itlog? Bakit tinatago yung itlog or bakit hinahanap yung itlog? Because the egg in pagan religion symbolizes the process of rebirth. Ayan po. At bilang isang Kristiyano, mga kabsat, we do not believe in the process of rebirth. At ang faith po natin, we believe in resurrection, not reincarnation, mga kabsat. At dito po, mga kapatid, sa Ishtar, sa pag-worship nila kay Ishtar, sa kanyang celebration, mga kapatid, ito po ay isang gawain, mga kabsat, ng mga kababaihan during the 1st hanggang sa 6th century para nang sa ganun sila ay biyayaan ng kanilang Diyos na si Ishtar ng isang anak. At dito po, mga kabsat, if you are celebrating the Easter Sunday, mga kapatid, you are actually not celebrating you are not celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ, but rather you are celebrating the process of rebirth and you are celebrating the feast of a goddess called Ishtar, not our Lord Jesus Christ. So dito po, mga kabsat, dapat ba na ako ay makisali at makilahok sa Easter celebration na ito? Mga kapatid, sapagkat ang sabi po sa Colossians chapter 2 verse 8, mga kabsat, ito po ay hindi galing sa ating Panginoong Hesukristo, rather ito po ay nanggaling sa philosophies of man. Ito po ay galing sa mga sabi-sabi ng mga matatanda at hindi po ito galing sa Biblia, mga kabsat. So, sinasabi ko po sa inyo ng tahasan, mga kabsat, if you are celebrating the Easter Sunday, you are not celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ, but rather, you are celebrating the festivity of Ishtar, the goddess of war and fertility.
Ayan po mga kabsat, ang ating alam mo ba? Sana po ay nakapagbigay ito ng karagdagang kaalaman sa ating lahat. Back to you, Archangel. Ayan, napakagandang pag-aaral yan about Easter. Ganun pala yung Captain Islao. Oo. Ang talaga palang history niyan ay sabi nila Goddess. pagan belief ito Oo. Galing daw to sa Assyrian, Esther. Syrian, tsaka Babylonian pa to ang history na ito. Yung Canaan name nung goddess sa Canaanites ay Astarte. Oo. O pagka sa Greek naman ay ito si Aphrodite. Oo. Ayan. Marami siyang pangalan iba-iba. Oo, so iba-ibang lugar, iba-ibang pangalan. Oo, pero iisang Diyos. Pero ito, inadapt na naman. Goddess. You see how cultural Christianity is at work here. Naging kultura to ng ibang tao, ipinasok sa loob ng Kristyanismo. Oo. At pasalamatan natin si Philo, meron tayong portion dito na tinatawag na alam mo ba? Tsaka did you know sa English yan. Para madagdagan ng ating kaalaman dito. Oo. Maraming Now you salamat sa iyo, philosopher. Para pagkatapos ng alam mo ba, now you know. Now you know. Yung po yung bunny, Oo. pareho lang po yan ng itlog. It Oo. symbolizes Fertility. fertility. Oo. Sapagkat yung bunny kasi mga kapsat, Mabilis lumami. meron tayong expression na Oo. pagka ikaw ay maraming anak, ikaw kumpara ka sa isang bunny Oo. na maraming Buti hindi anak daga. na mabilis magparami. Di ba mas Oo, marami buti hindi dumami ang daga kaysa bunny? Kasi ang bunny kasi mahilig. Oo, Talaga, mabilis yan. oo. Oo, mabilis. Kaya pala may playboy na ano. Oo, yun ang sasabihin ko. Kaya yung babae na ginagamit nila sa mga magazine nila para maka-stimulate sa kanila, tinawag nilang Playboy Bunny. Oo. Biro mo, pinasok yan sa Christian na faith pa, mga kapatid. Talagang natatawa ako. Hi. Ayan. Oo. Actually, yung Diyos na yan ay hindi lang siya Diyos of war, hindi lang siya God of fertility. Siya rin yung God ng yung sexual alam niyo na kabsat. Oo. Ayan. So, patuloy po kayong magpadala ng inyong katanungan. Kung gusto niyo mang research dito, laging ready, always ready to sa philosopher sa kanyang portion na Alam mo ba? Salamat, philosopher. At dadako tayo ngayon sa ating segment na tinatawag nating Tampok na Katanungan na hatid sa atin ni Brother Rex Balangitan. Brother Rex Balangitan, Pasok! Ayan, maraming salamat po, Archangel. Ako naman po si Brother Rex, estudyante ng Restoration Bible College. Dadako naman po tayo sa tampok na katanungan sa oras na ito. At aking pong babasahin ang tampok na katanungan. Hello po, good evening. Isa po ako sa mga masugid na listener nyo po sa YouTube and sa MixLR. I'll go directly to my question. Meron po kasi akong kilala wherein Christian din sila, pero they partake Last Supper every first Sunday of the month lang. I'm a bit confused nung binigay nila sa akin yung verse kung saan nila nakuha. It's in 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 32 daw po. Pero based po sa atin na member po ng Church of Christ, we do it every Sunday in Acts chapter 20 verse 7. Please help me to explain regarding 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 32. Thank you so much. I'll wait po your video on YouTube. God bless. At yan po ang tampok na katanungan. Ito po muli si Brother Rex. Back to you, Archangel. salamat sa iyo, Brother Rex Balangitan, aka Robocop. Ayan. Ang sabi niya, philosopher, bukas pa siya magpapa-change oil si Robocop, Papa-tune up siya bukas. Ayan, pinagpipray natin yan si Brother Rex Balangitan. Yes. At pag-usapan natin ngayon itong issue na dinala sa atin na isa nating kapatid na, ang pangalan niya si Karin. Karin. Oo, Karin Sanchez. Wow. At tinatanong niya ito dahil meron mga kasamahan ito sa Hong Kong. Marami tayong mga viewers sa Hong Kong, At isa doon, mga denomination siguro ito na nakakasama niya. At tinatanong yung tungkol sa Lord's Supper. Oo, kaya ito ay bibigyan nating daan, At i-flash lang uli, nandiyan pa ba yung ating tanong na yan na Brother Reed para makita ng ating viewers uli kung ano yung pag-uusapan natin. I-review natin ito. Ito ay galing kay Sister Karin Sanchez. At gusto niyang pag-usapan natin ito. Oo. Sabi niya dito, hello po. Sabi ganun. Good evening. Isa po akong masugid na listener nyo po sa YouTube at sa MixLR. I'll go directly to my question. Meron po kasi akong kilala wherein Christian din sila.
Ito yung pinagdududahan ko eh. Kung Christian ka, sabi ko, ang Christian sumusunod kasi sa ating Panginoon. Oo. Kung hindi ka susunod sa ating Panginoon, Hindi hindi ka ka Christian. So, mamaya pag-usapan natin. Sabi, Christian din sila, pero they partake the Last Supper every first Sunday of the month lang. I'm a bit confused nung binigay nila sa akin yung verse kung saan nila nakuha. It's in 1 Corinthians 11 verse 23 to 32 daw po. Pero based sa atin na member po ng Churches of Christ, we do it every Sunday, Acts 20 verse 7. Yes. Please help me explain regarding 1 Corinthians 11 verse 23 to verse 32. Actually, ginagamit din natin yan eh. At kung tutuusin, Captain Islao, dapat mag-umpisa siya doon sa pinag-ugatan kung bakit ni Apostle Paul na ikwento itong tamang pagpartake ng Lord's Supper. Diba? So, Kasi may issue dyan. May punta problem. Punta tayo dun sa pinakaugat nito, Captain Islao. Gusto mo umpisahan ito o si Philosopher? Ayan, si philosopher muna. Sa 1 Corinthians Philosopher? chapter 11. Pasok. Papasukin natin. Ano ba ang pinagkakaugatan nito, Philosopher? Kung bakit napunta tayo sa 1 Corinthians chapter 23 hanggang verse 32. Diba? Ayan. Yung pong historical background dito, Kabsat, during po ng pagkakasulat ni Apostol Pablo, sumulat po siya dito sa mga taga-Korinto pertaining po sa Lord's Supper sapagkat meron po silang problema sa kanila pong pagtitipong banal. Na kung saan ang kanila pong pagtitipong banal ay hindi na po nagiging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya nang sa ganun, naging dahilan ito kung bakit sumulat si Apostol Pablo para nang sa ganun, ang kanilang pagpartake ng Lord's Supper ay maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos sapagkat inaabuso nila, Kabsat, yung pong pagpartake ng hapunang banal. At dito nga po, mga Kabsat, ay wala ka naman po mababasa dyan na sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 11 na yung pong pagpartake ng Lord's Supper ay first Sunday of the month. Wala ka pong mabasa sa Bible na sinabi na yung mga Kristiyano doon sa 1 Corinthians chapter 11 ay nagpapartake ng pananghaliang hapunang banal, mga Kabsat, every first Sunday of the month. Actually, kung babalikan natin, sa external evidence outside the Bible, according sa history, doon po sa mga church fathers nung araw, during the 2nd century, mga Kabsat, marami po tayong mababasa na kanila pong mga literature. For example na lang, yung mga sulat po, mga Kabsat, na mga church elders, ay sinasabi nila, mga church fathers, ay sinasabi nila, na yung mga Kristiyano during the 2nd and 1st century ay nagpapartake ng Lord's Supper every first day of the week. Ayan po, every first day of the week, they partake the Lord's Supper in remembrance of the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So, bakit gagawin mo na first Sunday of the month lang? Ang sabi nila, mga Kabsat, by historical evidence, sinasabi ng mga church fathers na ito ay pinapartake nila every first day of the week. Ayan po, at wala ka pong mababasa sa Biblia na nakasabi na every first Sunday of the week. Abay, mayroon nga akong nakita na iglesia, once a year lang sila nagpa-partake ng Lord's Supper. Meron nga, wala na eh. Wala na. Actually, yung meron nga akong kakilala, wala na yung yung vine, yung fruit of the vine, na kung saan ay tinapay na lang. Kasi sinawsaw na lang, sinawsaw na daw yung pare, yung bread doon sa wine. Kaya nandun na rin daw alam yun. ko, historically, yung nagsawsaw si Jesus eh. At binigay kay Judas. Kasi yung nagsawsaw ibig sabihin, siya yung magiging traitor. So, at saka itong mga church father na tinutukoy ni Brother Aris, si philosopher po, ito po yung sila Irenaeus. Sila Justin Martin. Clement of Alexandria. At maging si Justin Origen, Martin. Josephus. At si Justin Martyr Sinabi ng niya 150 AD. Sabi niya ganun we observe the first day of the week. Sabi ni Justin Martin, because we remember the Lord's death. Yes. Ganun. Kaya kung titignan natin itong 1 Corinthians, mga Kabsat, balikan niyo po yung 1 Corinthians chapter 11, verse 20 and 21 para makita niyo po yung pinakabuod ng issue dito. Basahin natin at ipa-flash po yan
ni Brother Reeb. Ano po? Ayan. Bakit sa verse, hanggang sa verse 17 muna? Sige. Oh, Saka verse para 17. makita natin yung background. Yung buong Ang sabi context. dito, yung buong context. Ang sabi niya, tignan mo yung sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, but in the following instruction, I do not command you. Oh, tingnan mo. Because when you come together, it is not for the better, but for the worse. Oh. Hindi nakakatulong. Imbis na maka-encourage, imbis na maka-edify, imbis na magalak ang Diyos, kabaliktaran ang nangyari, kabsat. Nagiging worse. Nagiging worse Pa-flash pa. natin. 1 Corinthians chapter 11 verse 17. Oh, hanggang sa, makita nila. sa verse 34 No. para makita mo No. yung buong context ng pangyayari. Oo. Ayan, at sabi niya mga kapsat, verse 17 pa lang sinasabi na ni Apostol Pablo na hindi ako nasisiyahan Oo. sa inyong mga pinaggagawa. Sapagkat bakit? Dito po mga kabsat, pinapakita ni Apostol Pablo na yung kanilang pagtitipong banal ay nagkakaroon pa mga kabsat ng dispute. Ito pa yung nagiging dahilan para yung isang kapatid, mga kabsat, ay ma-offend at tumalikod sa pananampalataya. Oo. Ituloy natin. Itong sabi dito, verse 18. Oo. For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, Ayun. and I believe it in part. Oo. Ano po sabi? Nagkaroon na ng pagkampi-kampi, mga kabsat. Nagkaroon na ng pag-aaway-away dahil sa kanilang pagtitipong banal na ito. Ay, Ano syempre. ba yung nangyayari? Kung bakit sinulat ni Apostol Pablo ito? Verse 19. For there must be factions among you in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. Ayun. For in eating, each one goes ahead with his own meal and goes hungry, another gets drunk. Ano po? Ayan na. Verse 22, what? Do you not have do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Kaya- Sa madaling salita, kabsat. Oo. Ang sabi ni Apostol Na-disappoint Pablo si ang sabi niya nakakadismaya naman kayo. Oo. Imbis na makapag-encourage doon sa mga miyembro nyo, ano pong nangyari? Ang sabi doon merong isang mama, abay pag Lord Supper na, kabsat, abay parang hindi kumain ng isang taon. Naubos niya, kabsat. At hindi man lang niya inisip yung kanyang mga kapatid. Oo. Ano pang nangyari? Abay, meron pa yung isa, sabi doon uminom nung fruit of the vine. Abay, nalasing kabsat sa dami ng kanyang ininom. Abay, ganyan po yung nangyari doon sa loob ng iglesia. Ngayon, yung doon sa katanungan mo, hindi mo ba ito maintindihan? Ang sabi po kabsat ni Apostol Pablo, yung kanilang pagtitipong banal, ay walang encouragement na nangyayari. Kung hindi na-discourage lalo yung mga bagong Kristiyano, sapagkat bakit? Aba, yung iba walang makain. Aba, yung iba wala nang mainom, naubos na. Naubos na Kaya nga nalasing Hindi ka naman malalasing doon sa fruit of the vine kung talagang for remembrance only. Ang masakit pa dyan, philosopher, Oo. yung mga mayayaman, grupo ng mayayaman. Oo. Yung mga mahihirap, grupo ng mahihirap. Oo, kaya nga sabi dito, mga kabsat, galit na galit si Apostol Pablo. Ano Oo. ba yung ginagawa nyo dito? Oo. Hindi ba, mga kabsat, we are partaking in the Lord's table? Kabsat, nasang table ka ba? Kabsat, diba? Sino ba yung ka-table mo? Kumbaga, Ayan, mga yung pagtitipong banal, naging binaboy. naging kain. Naging worse. Naging kain Binaboy ng husto ito. Kasi imbis na maging sacred ito sa pag-aalaala to Oo, ng remembrance. kamatayan ng ating Panginoon Kristo parang ang naging mas mahalaga sa kanila, philosopher, yung kanilang kanya-kanyang sarili. Oo. Diba? So, hindi pwedeng pag naglo-Lord Supper tayo, ay sabog yung ating gawain. Kaya nga sabi ni Pablo dito, hindi ako natutuwa sa inyo. Imbis Sabi, na ipagmalaki ko kayo. Oo, kinahihiya ko kayo. Dahil imbis na magawa natin ng tama, ibig sabihin, ito talagang pag-partake nila ng Lord Supper, philosopher, maling-mali sa harapan ng Diyos. Oo. At ito pa, additional, ito pa, kung babalikan natin, yung 1 Corinthians chapter 10, verse 19, kabsat, hanggang doon po sa verse 22. At kung ipa-flash ni Brother Riv, ito, 1 Corinthians chapter 10, verse 19, hanggang doon sa verse 22, mga kabsat, ito po ay mayroon ding kinalaman
doon sa Lord's Supper. Ang sabi niya dito, kaninong table ba kayo nakikikain? Basahin natin, verse 19. Sabi niya dito, what do I imply then? That food offered to idols is anything, or that an idol is anything? Verse 20. Now I imply that what pagans sacrifice, they offer to demons and not to God. I do not want you to be participants with demons. Verse 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Verse 22. Shall we provoke the Lord's jealousy? Are we stronger than He? Ito po mga kabsat, during ng worship ito, mga kabsat, ayong hinahain nila na pagkain during Lord's Supper, ay inoffer, mga kabsat, inalay sa mga Diyos. Diyosan. Talagang binaboy. Talagang binaboy ito. Anong sabi ni Apostol Pablo? Galit na galit siya. Mga kabsat, kaninong table ba kayo nakikikain? Sa Lord's table ba? O sa table ng demonyo? At ito ginawa sa loob ng isang Christian gathering. Oo, Christian gathering. Kaya, yan po yung dahilan kung bakit. Yan ang background. Oo. Diba? Kung bakit na isulat ni Paul yung sinasabi niyang 1 Corinthians 11 verse 23 to 32. Merong maling gawain ng pagpartake ng Lord's Supper na naganap dito sa 1 Corinthians. Oo. Diba? At tignan mo, ito ay sinulat lang ni Apostol Pablo sa Corinto. Sa ibang Yes. mga Walang issue. epistle, walang ganun. Wala, Wala, diba? ano. Sa Sapagkat Colose, dito lang. hindi nila problema to. Doon sa Thessalonica, hindi nila problema to. Sa Epheso, hindi nila problema to. Sa Corinth lang. Sa Corinto lang ito nangyari, mga kabsat. Dahil napakalakas ang tinatawag na cultural influence ng mga pagan dito sa Corinto. Kay Aphrodite. Oo, kaya ang mga Kristiyano dito ay naiimpluwensyahan. Oo. Diba? Yung ugali ng pagano, abay, kinopya ng mga Kristiyano at dinala niya sa loob ng eklesiya. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi ko kayo pwedeng pagmalaki dito kasi isang malaking kababuyan ang Yung ginawa ginagawa nyo nyo. dito sa Lord's table. Oh, biruin mo yung breaking of bread, yung bread na kanilang paghahatian Oh. ay inoffer pa sa Diyos-Diyosan. Kaya nga Yung eh. kanilang fruit of the vine na kanilang ipapartake Oh. ay inoffer din sa Diyos-Diyosan. Ano talaga, sino ba naman di magagalit dito? Oh. Ano ka ba? Kristiyano ka ba? Oo. Kaya galit na Tapos, galit si Apostol may mga Pablo. nauna. Oo. Tapos, may mga nagpakabusog. Oo. May mga nagpakalasing. May mga nabisin. Sinong inaalala nila doon? Oo. Di ba? Kung aalalahanin mo ang inutos ng ating Panginoong Hesukristo, dapat siya ang masusunod. Oo. Hindi yung sariling laman mo, philosopher, ang masusunod. Oo. Kaya nga sabi ni Paul dyan wala ba kayong mga bahay? Oo. Ba't di nyo Bakit Doon ba kayo kayo kumain? nagsimba? Oo. Hindi ba kayo nag-almusal? Bakit ba kayo nagsama-sama dito? Tapos bababuyin nyo rin naman yung utos ng ating Panginoon? Alam mo, isang malaking conclusion ang pwede kong i-draw dito sa senaryo na ito, philosopher and mga Captain Islao. Yes. Ang conclusion ko dito, napakahalaga Oo. ng pagtitipong banal sapagkat meron tayong gawain doon na gawain na dapat tama nating gawin. Yes. At ito nga yung sinulat ni Apostol Pablo sa verse 23. Ayun. Napakahalaga nito. At kung titignan mo yung kasaysayan ng history, kaya pala ang mga Kristiyano, philosopher, nagtitipon sa first day of the week ay dahil sa commandment na ito ng ating Panginoon na alalahanin siya. Oo. At ito ngayon ay ipapaliwanag sa atin ng ating mga ka-angels dito sa Captain Islao at Ayan. saka si philosopher. Isipin nyo mga kabsat, ito ay unang-una pa lang sabi ni Pablo dito, I received this from the Lord. Ayun. Di ba? Ang utos na ito ay hindi galing Sa kay tao. Pablo lamang. Ito ay galing sa ating Panginoon. Yes. Kaya sinasabi namin sa iyo, with the background na sinabi ni philosopher at yung pagkakasabi ni Pablo na galing ito sa Panginoon, napakahalagang gawain ito ng bawat Kristiyano. Ibig sabihin, pag gawain, dapat susundin natin ito at pag sinunod natin ito, sundin natin ng tama. Oo. Kasi ang example ni Pablo dito, doon sa konteksto natin, sa background natin, nag-Lord Supper sila, Captain Islao, pero mali ang kanilang pagganap nito. Yes. Hindi. Kaya tinutuwid ni Paul. Kaya ito sinulat para sabi nila, ayusin natin ito. Oo. Uulitin ko uli sa inyo. Hindi galing sa akin ang commandment nito. Ito ay galing sa Panginoon natin at inuutos sa inyo. Ayan. Kita mo, utos ito, philosopher. Oo. Di ba? Kaya yun ang gusto kong isang malaking conclusion dito, Sister
Sister Karin, na ito ay utos ng Diyos na dapat masunod ng bawat Kristiyanong susunod sa Kanya. At pag sinunod natin ito ang palatuntunan ni Pablo, gawin natin ito ng tama. Yes. So, bumalik siya uli doon sa senaryo. Oo. Di ba? Kung saan ang ating Panginoon inutos to. Ayan. At babasahin natin. Babasahin natin. Let's go to Matthew chapter 26, Oo. verse 26. Cross-reference to, ha? Ayan po. At dito po ang nagsasalita dito ang Matthew, Panginoon. ulitin mo. Matthew chapter 26, verse 26 hanggang verse 28. Ayan. Ayan. Ilalagay Ipa-flash na, yan. ipa-flash yan. Ni Director Rib. Oh, ayan na po. Sabi niya, as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sin. But I say to you, I will not drink for this fruit of the vine from now on until that day when I drink anew with you in my Father's kingdom. So, dito pong nagsasalita dito mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po ay itinuturo na mismo ni Apostol Pablo yung tamang katuruan na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, I received this from the Lord. Oh. This is the command of the Lord. And this is Oo. not the command of man, but this is the command of the Lord. Oo. Na ito yung tamang pagganap natin. Di ba? Because God is not God of disorderly, but God of orderliness. Yan. English siya na. Oh, di ba? Nakaraos yung English ni Captain Islam, ha? Oh, kita nyo, ha? Oo, di ba? Alam nyo, kailan marunong Yan mag-English, po ha? yung sinasabi niya eh. Oo. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, Oo. kundi Diyos Ng kaayusan. Oh, di ba? So, ang parang sinasabi ni Pablo dito, aba, ayusin nyo yan. Umayos kayo. Umayos kayo ng tama, ha? Oo. Kung hindi, tatamaan kayo. Oo. So, yung iba, ang tanong sa mga nagpa-partake, lalo na sa Lord's Church, nagpa-partake kayo, ang tanong, ginagawa ba natin to ng maayos? Mga kabsat, di ba? So, ito yung pag-uusapan natin. Paano ba nagiging maayos yung Lord's Supper? Una, dapat you acknowledge that this is a command of God. Yes. Di ba? Dapat alam mo ito ay utos ng Diyos sa bagong tipan. At lahat tayo dapat ready na sumunod dito. Di ba? Ito ang aking introspection dito. At if I internalize this sa aking buhay, mga kabsat, parang ganito ang dating sa akin yan. Si Kristo, iniligtas ako. Ako dapat yung mabayubay sa krus eh. Yes. Di ba? Sabi, for the wages of sin is death. Pero ang sabi ni Jesus Christ, Ed, mahal kita. Oo. Alam kong marami kang kasalanan. At walang kapatawaran yung kasalanan na yan kung di ka susunod sa akin. Yes. Kaya ibabayubay ko yung krus sa Kalbaryo kasama ako, yung katawan ko, lalagay ko doon para sa iyo. Absuelto ka na. Absuelto ka na. Ayan. Diba? O, susunod ka sa akin at paano kung ikaw susunod? Ito isa sa tagubilin ko sa iyo. Alalahanin mo naman na namatay ako para sa iyo. Wow. Di ba? Yan ang dating sa akin yan eh. Hindi ko naman kayang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Eh, syempre. Si Kristo ang gumanap nun para sa akin. Sumunod ako sa Kanya. Di ba? Sabi ko, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Nagpabautismo ako, namatay ako, kasama ka sa bautismo, nilibing ako, kasama ka sa bautismo, at nabuhay ako na magmuli, kasama ka. Ito yung tinatawag natin spiritual resurrection. Yes. Ang sabi ng ating Panginoon, total, susunod ka na sa akin. Oo. Pwede ba sundin mo rin ito? Oo. Di ba? Ako naman ang namatay para sa iyo eh. Oo. Ito ang pwede mong gawin para sa akin. Alalahanin mo na namatay ako sa iyo. Oo. Diba? So, Alalahanin mo ako. alalahanin mo. Hanggang hindi pa ako bumabalik. Oo, di ba? Alalahanin mo ko dahil ako ang namatay para sa iyo. Oo. Ang tanong, Captain Islaw, Ayan. paano kita alalahanin, Lord? Diba? Ayan. Yan dapat ang tanong ko, Lord. Kung gusto mo na alalahanin kita Oo. sa iyong kamatayan dahil ikaw nagligtas sa akin, ang tanong, paano kita alalahanin, Lord? Siyempre, mag-uutos din siya ulit. Yung ibang mga Kristiyano ngayon kasi, Oo, gusto sila rin, na. gusto rin alalahanin ng Lord, philosopher. Pero yung pag-aalaala nila sa Lord, Mali. Oo. abay, kanya-kanya silang gawain para pag-aalaala nila sa Lord. Katulad nung nakalipas na mahal na araw. Oo. Maraming tao umalala sa Diyos noon. Oo, Ang bigay ng nagpapako sa itlog. cross. Oo. Nagpapako sa cross. Eto si philosopher, hindi maka-get over
doon sa itlog na tinanggap niya eh. Oo. Palagi ko kinain mo rin yun eh. Ano yan? Yung Easter Oh, Easter. Sunday? Yung Oh, sinasabi. kaya nga siya nag-research nung ano eh, tungkol sa Easter eh. Lalo na sa Easter egg Fiesta tsaka yan sa ng mga Easter pagan. bunny. Ako po. Oh, di ba? So, marami tayong gawain ng pag-alaala sa ating Panginoon. Iba-iba. Iba-iba eh, di ba? Marami. Ibang tao, ibang talent, di ba? Katulad nga yung musical instrument, pag tinanong mo sa kanila, ginagawa ko naman to sa Panginoon. Ito yung magagawa ko para sa Kanya. Oo. At ito Diba? ko rin inaalala. Oh, sino ba ang kinakantahan ko siya eh? Pag-aalaala ko sa kanya yan eh. Yun na nga po mga kabsat eh. We don't question on how you're going to remember the Lord by your own self. Yeah. Ang kine-question natin, ito, gawin yung question nyo rin sa sarili nyo. Katulad din ng pag-question namin, Lord, paano ba dapat namin ikaw aalaala? Di ba? Alalahanin. Oo. At sabi ni Pablo, hindi siya nagkulang dito. Oo, hindi Diba? siya nagkulang ng paalala. Oo, sabi niya, ganito ang pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon. Banal ito, ha? Oo, di ba? Oh, yun na nga yung babasahin natin dito. Oo. Di ba? Sabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse Verse 24, tapos na yung 23. Sabi niya, I received this from the Lord, that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed, took bread. Yan. Ito ngayon yung pinagkuhanan ni Pablo. Ito yung sinabi niya. Oo. At sabi ni Captain Islaw kanina, ito yung reflection doon sa sinabi naman ni Jesus. Siyempre. Nung unang niyang, hindi pa siya namamatay noon. Hindi pa. Ito, patay na si Jesus. Oo. At siyempre, si Pablo ay apostol, si Jesus ay nagsasalita sa kanya. Ang sabi ng ating Panginoon, ikwento mo sa kanila uli ito, paalaala mo yung sinabi ko. Ang sabi ng ating apostol na Pablo, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Di ba? Ay, meron naman palang instruction, philosopher ang ating Panginoon kung paano natin siya aalalahanin. Di ba? Tignan mo, dun sa command ng ating Panginoon, laging may element na ginagamit yan eh. Siyempre. Captain Islaw eh. Dito, unang element na ginamit niya, yung bread. Oo. Di ba? Yung pangalawang element na ginamit niya, ito yung fruit of the vine. Sabi sa verse 21, in the same manner, he also took the cup after supper, saying, this is the cup, is the new covenant. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. May fruit of the vine na nandoon. So, when God gives a command, mga kapatid, isipin nyo, God uses things or elements para maganap natin yung command. Diyan Yes. makikita na importante. Yes. Diba? Just like nung pinagaling ng ating Panginoon yung bulag doon sa gate ng Beautiful Gate. Oo. Kumuha ng lupa, ginamit yung laway, nilagay sa mata, at sabi, punta ka doon sa pool of Siloam, maghilamos ka. Andun yung element of water, andun yung soil, andun yung laway. Para maganap niya yan, gumagamit siya na ito. Di ba? So makita natin na ang ating Panginoon, yung palang utos niya, philosopher, hindi mahirap gawin. Kasi, kailangan mo lang ng tinapay, di ba? Kailangan mo ng fruit of the vine. Magaganap mo na yung utos ng ating Panginoon. Yes. Pero, ang tendency natin kasi, lumilihis tayo dun sa inutos ng ating Panginoon at ginagawa natin yung sarili nating diskarte. Oo. Para bang, ang Diyos, simple lang naman eh. Di ba? Pag nagawa mo to, anong sasabihin ng Lord sa'yo? Approve Very ka. good. Very good. Diba? Sinunod mo yung utos ko eh. Nagagalak ako sa'yo. Masunurin ka pala. Oo. Para kang si David. Diba? Si David masunurin. Diba? Yung heart niya ay para sa Panginoon. Kaya sinasabi namin, itong eklesiya ay place ito ng mga taong may puso na gustong sumunod sa ating Panginoon. Yes. So, nakita natin dito, yung pala ang dapat natin gawin, philosopher. Mag-partake tayo, diba, ng tinatawag na bread. At tinan mo, no, ang purpose nito is in remembrance of our Lord Jesus Christ. Hindi simbolo. Hindi simbolo. Diba? Yung moment na yun, na gagawin natin ito on the first day of the week, kasi sabi sa Acts 20 verse 7, Ayun na. ito yung araw, Oo. Acts 20 verse 7, diba? I-flash mo nga, direct read. Ang tanong, no, inutos ba ito ng ating Panginoon? Ginanap ba ito ng mga apostol? Ito si Pablo mismo ang gumanap eh. Sabi diyan, now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Diba? Pansinin niyo po yung to break bread. There is a purpose kung bakit sila nagtitipon-tipon. Oo. Anong purpose yun? Alalahanin ang ating Panginoon. Nandoon yung elemento. Sabi, to break bread. And that is a figure of speech. Sabi nila, bread lang, no. Pag sinabing break bread sa mga sa mga Hebrew o sa mga Hudyo, ibig sabihin, meron din yung fruit of the vine. Yes. Mga kapatid. So,
ginanap nila yung inutos ng ating Panginoon on the first day of the week. And that is scriptural. Yun yung sinasabi nila, philosopher kanina, na merong external evidence. Even in the 2nd century, sabi ng mga church fathers doon, ginaganap namin to on the first day of the week. At kaya kung bakit naman hanggang ngayon, Captain Islao, ay nagtitipon ng mga Kristiyano, pero yung breaking of bread, hindi na nila sinasama doon. Yes. Oh, so nakita nyo yung history. Kaya nga mahalaga yung breaking of bread dahil dyan niyang natin inaalaala ang ating Panginoon. Kailan natin siya inaalaala? Upon the first day. Upon the first day of the week. That is the Lord's Day. Tinawag ito ngayon ng mga apostol na Lord's Day. Hindi Yes. natin araw ito. Sapagkat ito ang resurrection day ng ating Panginoon. Siya ay nabuhay na magmuli on the first day of the week. Siya ay nag-ascend, pabalik sa langit on the first day of the week. At ang Holy Spirit naman, sinugo niya on the first day of the week, on the day of the Pentecost. That is the first day of the week. Kaya nagiging mahalaga ang first day of the week ngayon, tinawag na yang Linggo. Oo. Sa Kastila, Domingo. Oo. Oo. Sa mga Inglesero, Sunday. At yung Sunday, nanggaling yan sa Gregorian calendar. Ito na yung contribution ng mga Roma. Kaya nga medyo may pagkapagano ang dating dito sa atin kasi wina-worship nila yung haring araw. Pero sa totoo lang, unang tinawag ito philosopher na Lord's Day. Sa Revelation chapter 1, nandiyan yan. Oo, makikita nyo yung Lord's Day dyan. Kaya, Sir Archangel, nagkakatipon at inaalala yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, not only for para alalahanin yung kanyang kamatayan, kundi tandaan po natin ng ating Panginoon Kristo, siya po ay muling nabuhay upon the first day of the week. Noon po siya bumalik sa langit, mga kapatid, upon the first day of the week. At maging sa pagbalik, yung promise ng Ama na nasa langit, which is the Holy Spirit na nireceive ng mga apostol, is about the first day of the week. Upon the first day of the week. Kaya nga sinasabi din sa atin dito po, mga kapatid, kung hindi po natin binibigyan ng halaga itong Lord's Supper na ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Let's go to 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Ang ginamit kanina ni philosopher ay yung verse 20 hanggang verse 24. Ulitin natin, mga kapsat. 1 Corinthians chapter 10 verse 16. At ganito ang kanyang pagkakabasa. The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? And then second question. The bread that we break, it is not a participation in the body of Christ? Di ba? Diba? Kaya napakaganda po itong sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Binibigyan niya ng tamang kaayusan kung papaano natin inaalaala yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang problema po nito, mga kapatid, in our time today, inaalala nga ang kamatayan ng ating Panginoon kung saan-saan pumupunta. Diba? May pumupunta ng CR. Diba? May kung saan-saan, sinusunod pa. Hinahabol pa. Hinahabol pa at kung saan-saan pa pumupunta. Banal ito eh. Banal po ito, mga I-challenge kapatid. yung Bible, mga kapsat. Yes. Makikita nyo kung gaano kahalaga ito sa ating Panginoon. Kung hindi ito mahalaga sa inyo, mga kapsat, o maski kay pastor, pero sa ating Panginoon, mahalaga ito. Yes. Dahil ito lang yung pwede natin gawin para alalahanin natin siya. Mga kapsat. At kaya nga tayo nagtitipon on the first day of the week para gawin natin ito. Kaya nga naging sacred na, naging banal ang first day of the week. Tinawag na itong Lord's Day dahil resurrection day ito ng ating Panginoon Kristo. At pagdating ng first day of the week, sama-sama tayo, corporate as a church, inaalaala natin siya. Sama-sama tayo sa iisang katawan. Kaya nga ito yung masakit na katotohanan. Ang ganda nga nun na Captain Islao. May nag-aalaala sa kanya sa Amerika. May nag-aalaala sa kanya sa Baguio. May nag-aalaala sa Hong Kong. May nag-aalaala. Lahat sila, inaalaala nila sa pamamaraan ng Panginoon ang kanyang kamatayan, kanyang paglilibing at ang kanyang muling pagkabuhay. Tanong ko sa inyo, mga kapsa, hindi ba mahalaga to? Yung problema isang beses lang sa isang buwan, aalalahanin. Yun na nga eh. O minsan, yung sinabi once a year, mga kapsat. Yung simpleng pag-alaala. Yung iba nga wala na eh. Yung iba wala na Complicate. Pero kung itutuloy natin yung basa, sa 1 Corinthians chapter 11, ito yung kanyang sinasabi. Sa verse 28 hanggang dun sa verse 33. Itong sabi niya, mga kapsat. Yan. Verse 28. Verse 27.
Whoever therefore eats the bread and drinks of the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself, and so eat of the bread and drink of the cup. Verse 29. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. On himself. Dito po mga kabsat, sinasabi po na kinakailangan we have to examine ourselves. Are we worthy? Na ako ba, inaalala ko ba talaga? Abay, yung iba mga kabsat, hindi na nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Kumbaga parang routine. O parang routine lang, kabsat. Ang sabi nito, you have to examine yourself sapagkat bakit? Ang purpose po nito, as a remembrance, para alalahanin yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And yet, kabsat, hindi mo alam kung bakit ka nagpa-partake ng Lord's Supper. Hindi ba? Sa madaling salita, hindi mo inaalala ang ating Panginoon. Hindi mo naganap ng tama. Hindi mo ginawa ng tama. At ang sabi dito, you are putting judgment on yourself. upon yourself, kabsat. Kasalanan mo yan. No. It's a declaration from God na nagkasala ka pa. Pumunta ka sa church, hindi mo siya inalala ng tama. Nagkasala ka pa. Nagkasala ka pa. Ito po yung matindi. Kung once a month lang. Once a year. Once a year. Di ba? Abay, matindi Or kasalanan wala yan. na. Doon na nga papasok yun eh. At ako, tinatanong ko rin yung iba. Okay. First question mo, saan naman ang galing philosopher, Captain Islao, yung utos na ang Lord's Supper ay ganapin natin upon the first Sunday of the month. Di ba? Pag tinanong mo sa kanila yan, lalo na sa pastor, kakamot lang yan. Oo. Hindi nila alam. Oo. Kasi wala sa scripture yun, mga kabsat. Wala Kaya nga sa sinasabi namin, you challenge the Bible. Wala sa Ang Bible makikita mo sa Bible, on the first day of the week or upon the first day of the week, the disciples came together to break bread. May purpose kung bakit ang mga disciples nung araw, mga Kristiyano, nagtitipon-tipon. Oo. Aalalahanin nila ang kamatayan, ang paglilibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun yung tinatawag na internal evidence. At yung external evidence points to the church fathers na gumanap nito on the 2nd century. Kung ginawa yan ng mga apostles at mga unang Kristiyano sa unang siglo, sila din nasa ikalawang siglo, ginagawa nila yan. Oo. Di ba? Kaya nga, walang makapagsabi, philosopher, Captain Islao, kung kailan nag-umpisa yung first Sunday of the week. Pero ito lang ang aking masasabi dito. There's only one reason kung bakit ang tao ngayon ay at ito din ay hayagang sinasabi ng mga pastor. Sabi nila kasi pag-alaala lang naman yan eh. Aba, nilalang nyo, So ha? nakita mo na hindi pala mahalaga sa kanila ang pag-alaala sa ating Panginoong Kristo. Kung hindi mahalaga yan, kung hindi mahalaga yan, sa Diyos mahalaga yan. Yun ang sinasabi ko. And the primary reason kung bakit nagkaganito ay nandito din sa Malakay. Ang sabi niya sa verse 13 ng chapter 1, sabi niya na, you also say, oh, what a weariness, and you snare at it. Diba? Sabi ni Captain Islao, kasi routine na lang ito sa kanila eh. Nagsawa Sabi niya, nakakapagod yan, Lord. Oh. Every Sunday, ganyan naman ang Na-burn ginagawa natin. Gawin na lang natin kayang first Sunday of the month. Diba? Doon sa mga taong napagod na. Isipin mo, ang sabi ni Pablo dito, gaganapin natin to until the Lord's second coming. Oo. Diba? Tuwing linggo, pag nagkikita-kita tayo, gaganapin natin to hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbalik ni Jesus Christ, no more Lord's Supper. Pero ang sabi ng iba, ang tagal mo naman, Lord, dumating. Kaya sabi nga dyan sa Malakay sa Ark, shut it down. Oo, Sige diba? ba? Tigil nyo na yan. Hinto nyo na yan. Ganun nga nangyari. Tinigil na nung iba eh. Hindi na nga sila ginagawa ito. Oo. Pero doon sa mga taong nakakaunawa sa salita ng Diyos at challenge yung Bible at natutunan nilang mahalin itong utos ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa 1 John 5:3, hindi naman mahirap sundin ang utos ng ating Panginoon. Remember, worship ito mga kabsat. We are worshiping, our object of worship is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Pag-alaala natin ito sa ating Panginoong Hesukristo na namatay para sa atin. Kaya tayo nagtitipon as a congregation, isang katawan ni Kristo na nag-aalaala sa kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Yan ang dapat nating lagay sa ating kokote. Yes. Yan yung tinatawag na spiritual na common sense. Kung bakit tayo nandito, may purpose kung bakit tayo nandito. Every first day of the week para alalahanin natin ang ating Panginoon.
Panginoon Kristo na ibinigay lahat para sa atin. Ang pinagagawa lang niya sa atin, alalahanin niyo naman ako. Oo. Napagod pa. Oo. Nakakapagod ba yun, mga kabsat? Nakakapagod ba yun? Simple na nga, Kung naunawaan mo kung gaano ka-importante ito sa ating Panginoon, hindi ka mapapagod dito. Oo. Dahil hinihintay mo ang iyong pagganap nito, may kasamang hope, may pag-asa dito na babalik ng ating Panginoon. At pag siya'y bumalik, makita niya ako na inaalaala ko siya. Ayon doon sa inutos sa Dapat pagpatong pa lang ng Monday, excited ka ng alalahanin siya eh. Kaya nga eh. Sapagkat ito kasi yung essence ng pagsamba ng isang Kristiyano. Ang sabi po sa Acts chapter 2, verse 42, ito yung kanyang essence. Ano ba yung nagaganap during worship? Ayun. Every first Sunday of every first day of the week. Ito yung sabi niya, Acts chapter 2, verse 42. Ito ang sabi po niya. And they devoted themselves to the apostles' teaching. Every Sunday or every Lord's Day, meron tayong teaching, may Bible study, yung iba merong message. Ano pa yung meron? Merong fellowship. Teka, dun muna sa Apostles' Teaching. Oh, Apostles' Teaching. Liliwanagin ko mga kabsat ang kanilang pinanghahawakan yung tinuro ng apostol lamang na nasa Biblia. Wala nang iba. Aba, yung iba, first day of the week nga May umate. dagdag, may Pero bawas kung ano-ano naman ang tinuturo. Ito, meron pa akong kilala, member ng Lord's Church. Ang tinuturo, si Rick Warren naman. Di ba nakakahiya yun? Mga kabsat, kung ano-ano tinuturo natin, ang sabi, and they continued steadfastly in To the the apostles' apostles' teaching. teaching. Uh-huh. Di ba? At nandoon yun sa bagong tipan. Yes. Di ba? O, tuloy mo, philosopher. And fellowship. May fellowship. Di ba sa fellowship may awitan? Oh, may kantahan. may singing. Kantahan. Di ba? May encouragement. Kasi yung awitan, sabi singing and making melody, di ba? Teaching to one another. Yes. Yan yung fellowship. Hindi mo iniisip yung sarili mo lang. Nagkakamustahan. Oo, kaya nga yun na nga nagsasabi na, oy, pwede ba magsimba na lang ako sa bahay? Oy, pwede. Ano? Meron bang Kailangan fellowship naman yung mo? fellowship. Paano ka makipag-fellowship sa sarili mo? Paano ma-exert yung sarili mo? Di ba? Merong encouragement doon eh. Kaya nga eh. Yung iba, yun ang ano eh. Pagpunta meron ko sa na- church, kumusta ka na, bro? na-stumble lang ako eh. Oo. Kaya sa bahay na lang ako, makipag-fellowship ako ngayon sa aking sarili. Anyway, nagpe-pray naman ako doon, nagbabasa ako ng Bible. Mga kabsan, pwede mong gawin yun ng Monday to Saturday. Yun ang tinatawag mo daily devotional. Kami rin, ginagawa namin yun. Pero upon the first day of the week, sabi nga ni philosopher, ito gawain ng mga Kristiyano, merong teaching of the apostle at merong tinatawag na fellowship Fellowship? ng body of Christ. Oh. Mahalaga yung tinatawag na one another. Oo. Oh, ito pa yung susunod na essence. Oh, ayan na. Oh. Ang sabi dito, to the breaking of bread. Oh, di ba? Hindi ba Lord Supper yan, kabsa? Paano ka na? Breaking of bread? Paano ka magbe-breaking of bread sa bahay ka lang, mag-isa ka lang? Oo. Di ba? Hindi. Kaya nga ang tawag dyan ay communion. Oo. Lahat tayo as one body, Captain Islao, sama-sama nating aalalahanin ng ating Panginoon. Oo. Ito yung panghuli. Oh. Prayers. Oh, Oh, yan po yung mga ginagawa, mga kapsat. At ginagawa nila ito every Sunday or every Lord's Day. Sapagkat kung babasahin natin sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 hanggang doon sa verse 2, gaano ka-frequent, mga kabsat, nila ito ginagawa. Tignan natin. Ito pa, mga kabsat, kasama ito. Now, concerning the collection of the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. Verse 2. On the first day of every week, Oh. each one of you is to put something aside, store it up as he may prosper, so that he will not be, so that there will be no more collection when I come. Oh. Dito po, mga kapsat, gaano po ka-often, gaano po kadalas na ginagawa nila yung Acts chapter 2, verse 42. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sila ay merong gathering Apan. every first day of the week. Oh. Hindi first Sunday of the month, kapsat. Kitang-kita mo naman doon na talaga yung first day of the week, naging special yan na araw dahil ito yung tinalaga as para the sa Panginoon. Lord's Day. Oo. Oo, as the Lord's Day yan. Oo, wala na silang lusot dyan sa 1 Corinthians chapter 16, So, verse 1 and 2. Never niyo po makikita sa Biblia na dapat tayo mag-partake ng Lord's Supper. Nagiging secondary na lang yung Lord's Supper kasi. Ang totoo niya, mga kabsat, ito yung highlight ng ating pagsamba.
sapagkat ito yung pag-aalaala natin mismo. Kaya nga pagdating nito, no, pag inaalala na dito sa NLEX Church of Christ, pinapabasa natin paulit-ulit. Sabi nung ibang mga members ng Church of Christ, huwag na natin basahin kasi pampatagal lang yan. Diba? Nadinig ko yan nung bago pa akong Christian. Sa amin, wala na yan kasi total, prayer na lang. Para bang lahat minamadali ito. Mga kapsat, this is the feature. This is a special feature of the worship. Tanggalin mo yung Lord's Supper dito, hindi to worship, mga kapsat. Diba? Devotional lang ang tawag dito. Pero pag palang nandiyan Lord's Supper, yung Lord's Supper, mga kapsat, kasi unang araw lang ng isang linggo ito, nangyayari. Ginayari, Di ba? Kami dito sa NLEX, Wednesday, nagpe-prayer meeting kami. Pero walang Lord's Supper. Devotional lang yan eh. Pero ito talaga yung tinatawag na corporate worship. Kasi gusto ng Diyos on the first of the week, makikita-kita yung mga Kristiyano. At sila ay sama-samang magpapartake ng Lord's Supper para alalahanin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya kayo na kahit ito ay paulit-ulit ginagawa, mahalaga ito sa ating Panginoon. Yes. Binabasa namin ito at pinapaintindi namin sa lahat ng nandito na eksaminin nila ang kanilang sarili at hindi dapat tayo mag-examine sa kanila. Sila may examine sa kanilang sarili. Kaya binabasa namin ito linggo-linggo para maunawaan nila. Abay, sa linggo-linggo ba naman na pagbasa natin, di pa nila maunawaan na mahalaga ito? Oo. Abay, tanggalin mo ni isa lang, kabsat, doon sa nabanggit kanina. Oo. Abay, hindi yan worship. Pagsamba. Hindi yan worship. Tanggalin mo yung fellowship Oo. o kaya yung tanggalin mo yung yung prayer. Hindi yan worship. Worship, kabsat. Oo. Parang Hindi, lalo na yung Lord's Supper. Tanggalin mo yung Lord's Supper. Hindi Kasi na yan worship. Yan yung pinaka-special feature na ito, mga kabsat, na pag-alaala ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, components. Di ba? Kung mawala yung isa, hindi gagana. Hindi kompleto. Parang yung sasakyan, tanggalin mo yung gulong. Di ba? Hawakan mo. Tapos tulak mo, nakasama yung kamay mo. Di ba? So, Hindi kompleto eh. Sana naunawaan mo ka rin, at yan ang sabihin mo sa kanila. At wala ka talagang makikita sa scriptures na first Sunday ito. Yes. Balik mo sa kanila yung tanong, saan sa scripture mo makikita na first Sunday lang ang gaganapin ng Lord's Supper? Pero pag meron sa scripture, pabasa mo sa kanila na ang mga Kristiyano ay nagtitipon-tipon upang alalahanin ng ating Panginoon on the first day of the week na tinawag na Lord's Day. At meron itong tinatawag na internal evidence, that is Acts 20 verse 7, and external evidence, we point to the writings of the church fathers in the 2nd century na ginaganap nila ito. Alam mo, maganda siguro sa susunod naming presentation ng YouTube, gawan ng special feature ni philosopher sa kanyang, alam mo ba, yung sinabi mismo ng mga church fathers, di ba? Quoted doon sa libro na sinulat nila. At maski doon sa mga Bible encyclopedia na makikita mo na sinabi nila, we acknowledge the fact that there is a Lord's Day and that is the first day of the week. Magugulat ka. Hindi lang sila. Hindi lang Pati yung mga great reformers, sinabi rin yan. Ayan. So, alam na ni philosopher eh. So, abangan nyo po yan sa ating presentation na YouTube. Ayan. Siguro naman, nasagot na natin yung tanong ni Karin Sanchez. At natutuwa ako dahil masugid pala siyang nanonood sa atin at nakikinig pa sa ating podcast. Nais natin siyang batiin. Kasama na rin sila Ate Jo, si Sister Josie Enriquez, Sister Liz Sanchez, Sister Juvie Malabato, Sister Prime Rose. Ayan, Sister kamusta Jo? ka na? Si Sister Offie, Sister Erin. Wilma, Erin, ang dami nyo dyan. Anaya. Sister Anaya, maraming salamat sa inyo. At thank you so much sa prayers nyo sa amin at yung aming pinanalangin sa ating Panginoon ay natupad na. Yes. At sooner or later ay mamimiss nyo na ako dito sa aming podcast at sa aming YouTube. At doon ako gagawa ng video ko sa isang malayong lugar. Hopefully, nasagot yung tanong niya, philosopher, unless may dadagdag ka pa. Ayan. So, kailangan, you do not miss any of that. Sapagkat marami po mga kapsat, even inside the churches of Christ, a-attend lang pag Sunday, yung Lord's Supper lang yung kanyang aatinan. Hindi na makikinig ng apostles' teaching, hindi na makikinig ng fellowship, hindi nakakanta, no? Yung aatinan lang niya ay yung Lord's Supper at yung giving. At pagdating ng giving, minsan umaalis na. Natapos lang yung Lord's Supper, and then pagka-giving na, uwi na. Abay, kapsat, hindi kompleto yung worship, Partial. kapsat. Pagka isa doon ay wala. Hindi ka nakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka nakipag-Bible study. Hindi ka nakinig ng message. Hindi ka umawit. Hindi ka man lang nag-pray. Diba? Hindi mo na kompleto, kabsat, yung worship. Sa madaling salita, hindi ka talaga
nag-worship. Ayan po, wala ka doon sa fellowship, kabsat. Ayan. So, kinakailangan po, isang paalala po sa atin, kahit na tayo ay Kristiyano na, at tinan nyo po, mga kabsat, kahit alam mo na yung mensahe. Ano po, sapagkat ito po ay laging nagpapaalala sa atin yung salita ng Diyos. Kasi minsan yung sasabihin ng mga matanda na sa church sabihin, narinig ko na yan, kabisado ko na yan Oo. Alam ko na yan. Diba, Lord Supper na layo, atinan ko. Ayan. Minsan ganyan po yung ugali ngayon, natin. kung na alam mo na. Oo nga Diba? lagi nga natin sinasabi, ito ay isang paalala. Ang tanong ba, kahit alam mo na, magaling ka na ba? Yun Ang ang tanong problema. ba, kahit alam mo, ay napabanal ka ba niyan? Oo nga So, kaya tayo pumupunta dito kasi the blood of Jesus flows through the church. Yes. Dapat yung ginagawa natin dito, laging pleasing sa Kanya. Oo. Kaya nga dapat every end ng prayer natin, tanong natin, Lord, yung bang ginawa namin nung Naging first day of the pleasing. week, naging pleasing sa'yo. Oo. Diba? Ito ba ay naging kalugod-lugod sa iyong harapan? Kailangan yun yung ating ma-achieve yan. At kung walang Lord Supper, mga kapatid, hindi natin pinahalagahan ang kamatayan ng ating Panginoon. Ba't tayo nando dun? Oo. Anong reason? Ba't nandiyan ka? Nagpapogi ka doon sa crush mo. Diba? Hindi naman yan ang purpose kung bakit tayo nagtitipon-tipon. O pinakita mo ang talent mo na magaling ka. Mga kapatid, tanggalin na natin yan and let's just focus dun sa inutos ng ating Panginoon. Worship ito, ang mindset natin at tayong pinakamaliit at ang pinakamalaki ang ating Diyos. Kung ano yung nakaka-please sa Kanya, mga kapatid, yun lang ang ating gagawin. Walang dagdag? Walang bawas. Ayan. Ayos. Okay, philosopher, meron ka pang babawas? Ayan. Ay, atinan nyo lahat, kabsat. Tama, di ba? Wag nyo nang piliin na Lord Supper lang. Sasama ang loob ni philosopher dahil siya ang pulpit minister namin. Atinan nyo lahat, kabsat. Oo. Alright. At with that, we bring to a close itong ating Let's Challenge the Bible, mga kapsat. I-challenge kasi natin yung Bible natin. And we hope to have a reaction magmumula dyan sa ating viewer na yan. At I hope na nasagot natin yung tanong na yan. At kung meron pa kayong dagdag na tanong, mga kapsat, i-text nyo lamang po kami sa aming mga numero. Gusto nyo mag-join sa aming Bible Camp, i-text nyo po yung mga numbers na ito. Gusto nyo mag-react, mga kapsat, nasaktan din kayo katulad ni Angel JR, i-text nyo lang po ang mga number nito. Ang Globe line ko po ay 0927-312-5500. Sa Smart naman, 0908-402-5063. Your number, philosopher. Ang number ko naman po ay 0949-953-8234. At ang bagong number ni Captain Ish. My number is 0932-667-5982. At syempre pa, kung kayo ay may mahaba na isasalaysay sa amin, you can also use our gmail.com account. I-email nyo po sa amin ang inyong mga kasaysayan, ang inyong mga tanong, ang inyong mga objection sa rescuebibleradio@gmail.com. At sa lahat po ng mga suki namin sa YouTube, mga kapatid, please don't forget to log in to your YouTube account. Kung wala pa kayong YouTube account, all you need to do is to sign up. Ayan, and then log in, mga kapsat, at pagka naka-login na kayo, mga kapsat, you will see a subscribe button such as that. At i-click nyo lamang po ito. Padami na ng padami ang ating subscribers at ang ating viewers, mga kabsat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik hanggang sa susunod po na ating YouTube presentation. Dito lamang po sa programang ginawa, pangontra sa mga pastor na nagtuturo ng pambobola. Dito lamang po sa Let's Challenge the Bible! Buyers! Bye-bye!